Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre, at ang inyong pagtangkilik ang pinakamalaking gantimpala. Gayunpaman, kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin ang anumang inyong may aabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR codes o ang bank account details na makikita sa inyong screen. Anumang halaga ay makatutulong upang patuloy na makalikha ng mga bagong kwento. Para sa mga katanungan o iba pang concern, maaari po kayong mag-email sa address na nakalagay din sa inyong screen. Tandaan po na hindi ito sa pilitan, kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Kung na-enjoy nyo ang mga kwento sa channel na ito, i-click mo na yung subscribe button sa baba. At para sure na hindi ka maiiwan, i-on mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makakita ng bagong upload natin. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong kathang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar, at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar, o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intensyonal at isa lamang purong nagkataon. Chapter 2, 1945. Matapos ang halos 4 na taon ng madilim na pananakop ng mga Hapon, sumapit din ang araw ng paglaya, ngunit ito ay tinubos ng dugo at pagdurusa. Mula sa pagbabalik ni General Douglas MacArthur, dahan-dahan ay binawi ng mga Amerikano at libu-libong gerilya, mga Pilipinong lumaban ng walang inuurungan ng ating bayan. Nagkaisa ang Pilipino at Amerikano at ang bawat paglaban gamit ang matatalim na sandata at putok ng baril ay nagdala ng kalayaan. Dahil sa tindi ng labanan at sa walang tigil na bomba ng mga Amerikano at sa kabangisan ng mga Hapon bago sumuko, lubusang nawasak ang mga gusali at kalye sa Maynila. Ang resulta, ang Maynila ang isa sa pinakamalaking syudad na nawasak sa buong mundo matapos ang digmaan. Pagdating ng Setyembre 1945, opisyal nang natapos ang gyera sa Pilipinas. Ang bawat sulok ng Kamaynilaan ay puno ng mga gumuhong gusali, sira-sirang kalye at mga labi ng libu-libong mga Pilipinong sibilyan. At ngayon, sumapit ang Disyembre. Sa kabila ng gutom at pagkasira ng Maynila, sinisikap ng mga Pilipino na ipagdiwang ang kapanganakan ng Diyos. Ito ang Pasko ng 1945, Pasko na may kalayaan ngunit walang handa, Pasko na may pag-asa ngunit nakatayo sa ibabaw ng mga guho at bighati. Kahit ang kalakhan ng Maynila ay nagmistulang sementeryo, may iilang lugar pa rin ang nakaligtas sa bangis ng digmaan. Ang mga lupain at tahanan ng mga yayaman sa labas ng sentro ng Maynila ay hindi nasira ng lubusan. Nagtago ang mga pamilyang ito sa matitibay nilang malalaking bakuran malayo sa matinding labanan sa sentro ng Maynila. Ang pamilyang De la Cruz ay lalo pang pinalad. Maliban sa kanilang minanang asyenda sa bayan ng San Juan, may malaki pa silang lupain at tahanan sa Makati. Hindi man ito ganap na perpekto at may bakas pa rin ng gyera, ang kanilang malaking bahay ay nanatiling buo at may bubong, may kuryente, may pagkain at may seguridad. Sa malawak na bahay, nag-iisa lang na nakatira si Matt De la Cruz. Sa edad na 25 taong gulang, siya ang bunso sa 5 lalaking anak ng bunsong anak na nasirang si Don Juan Carlos De la Cruz ng San Juan. Ang kanyang mga magulang at mga kapatid ay nasa San Juan noong nagsimula ang digmaan. Hindi na sila bumalik ng Maynila at doon na lang nagtago sa asyenda nila. Siya lang ang naiwan sa kanilang malaking tahanan sa Makati. Bago nagsimula ang digmaan, si Matt ay nag-aral ng abogasya sa Universidad ng Santo Tomas. Ngayon, ang pag-aaral ay pansamantalang natigil dahil sa pagkasira ng syudad. Naging idolo niya ang kanyang pumanaw na tiyuhin na si Mateo de la Cruz. Pumanaw ito 2 taon bago siya ipinanganak. Ang alam niya ay malayo ang loob nito sa kanyang lolo na si Don Juan Carlos de la Cruz. Kahit hindi niya ito nakilala, parang may magaan sa kanyang kalooban na tuwing naririnig niya ang mga kwento patungkol dito. Ang tanging alam niya, hindi nag-asawa ang kanyang tiyuhin at wala silang alam kung may iniibig ba ito. Iyon ang isang bagay na hindi na pag-uusapan sa kanilang pamilya.
Maraming nagsasabi na magkamukha at magkasingkisig sina Mateo at Matt. Si Matt ay maputi at halatang may lahing Kastila, matipuno ang pangangatawan at hindi mapagkakaila ang kakisigan nito at ang angking kagapuhan. Nakaupo si Matt sa salas, nakatingin sa malaking bakuran, tila malungkot ang Pasko. Hindi muna siya pupunta sa San Juan sapagkat hindi pa talaga lubos na ligtas ang bumiyahe. Ang kuryente ay patay na. Limitado lang ang serbisyo ng Meralco, kaya ang kanyang hapagkainan ay tanging sinisindihan ng isang gasera na may maingat na apoy. Nag-iisa si Matt na naghahapunan ng simple at rasyonadong pagkain sa malaking kusina. Sa gitna ng pagnguya ng kanin at dilatang baka, narinig niya ang kaluskos mula sa may bandang likod ng sala. Kaya nang marinig niya ang kaluskos mula sa may bandang likod ng sala, agad niyang hinawakan ang kanyang rifle. Kahit anong gawin niya, hindi mawawala sa tabi niya ang kanyang rifle. Ito ay para din sa kanyang seguridad. Batid niyang katatapos lang ng digmaan, maraming desperadong Pilipino at mga ligaw na veterano ang nagtatangkang magnakaw o manakit. Tumayo siya at itinutok ang rifle sa banda kung saan niya narinig ang kaluskos. Dahan-dahan siyang naglakad. Dahan-dahang gumalaw si Matt, nakatutok ang rifle. Ang hininga niya ay bumigat kasabay ng tunog ng balang na hinanda niya. Pagkalabas niya sa kusina papuntang sala, nasorpresa si Matt nang may lalaking biglang napunta sa harap niya at mabilis na kukunin sana ang rifle. Ngunit maagap si Matt, natadyakan niya ang lalaki sa tagiliran at napatumba ito sa sahig. Kaagad niyang itinutok ang rifle sa lalaking nakahandusay. Hindi ito katangkarang tao at ang pangangatawan nito ay hindi kalakihan. Kahit na ganon, hindi pa rin winawaglit sa isip ni Matt na anuman ang pisikal nitong kaanyuan, iba pa rin ang naidudulot ng katatapos lang na digmaan sa pag-iisip ng mga tao. Sino ka at ano ang ginagawa mo rito? Matigas na tanong ni Matt. Hindi sumagot ang lalaki. Ininda ang sakit ng pagkakatadyak ni Matt. Nakahawak ito sa tagiliran. Kung hindi ka sasagot, magpasensyahan na lang tayo. Kakalabitin na sana ni Matt ang baril, ngunit nagsalita ang binatang lalaki, nagmamakaawa. Sir, patawad, bigyan niyo po ako ng pagkakataong mabuhay. Desperado na po ako, gusto ko lang naman pong kumain. Napahinto si Matt. Nagulat siya sa boses ng binata. Tila parang pamilyar sa kanya ang boses at hindi niya mawari kung saan at kailan niya ito narinig. Nakatutok pa rin ang rifle. Sumagot si Matt, malamig ang boses ngunit may kaunting pag-aalinlangan. Kaya naisipan mong maloob at manakit ng kapwa mo Pilipino? Paano na lang kung ang napasukan mo ay walang kalaban-laban ha? Malas mo lang dahil dito ka pumasok. Patawarin niyo po ako. Desperado lang po ako sir, ang sagot ng binata habang umiiyak. Hindi malaman ni Matt ang dahilan, tila lumambot ang kanyang puso sa umiiyak na binata. Ang iyak na ito ay tila nagbigay ng kirot sa kanyang puso. Hindi naman siya emosyonal na tao para maramdaman niyon. Napapaisip si Matt. Bakit siya nakikinig? Bakit hindi niya agad hinila ang gatilyo? Lalo na at ang binatang ito ay may banta sa kanyang seguridad. Tumayo ka, utos ni Matt habang nanatiling nakatutok ang rifle. Nanginginig sa takot ang binata, dahan-dahan itong tumayo. Giniya ni Matt ang binata papuntang kusina. Si Matt ay nasa likuran at nakatutok pa rin ang rifle sa likod ng lalaki. Nang makarating sila sa kusina kung saan nandoon ang naiwang pagkain ni Matt, pinaupo niya ang binata sa isang bangko. Nang manigan nito ang ilaw ng gasera, lalong kumabog ang puso ni Matt. Ang mukha nito ay tila nakita na niya ngunit hindi niya masabi ulit kung saan at kailan. Nagtanong si Matt habang nakatutok pa rin ang rifle sa binata. Anong pangalan mo marungis na binata? Ang binata ay matagal na nakasagot na tila pinag-iisipan ko ano ang pangalan niya. Sino ka nga? Galit na bulyaw ni Matt. Sir, ako po si Antonio. Yumuko ito halatang walang lakas. Pakiusap po sir, wala po akong gagawin na masama. Huwag na po ninyo akong tutukan ng baril. Napatulala saglit si Matt. Hindi lang ang mukha pati ang pangalan ng binata ay napakapamilyar din. Antonio, isang pangalan na tila katunog ng isang pangalan na pamilyar sa kanya ngunit hindi niya ulit mawari kung saan niya narinig. Maya-maya binaba ni Matt ang kanyang rifle at sinabihan ng binata na kainin ang pagkain sa mesa. Makinig ka ng mabuti, huwag na huwag kang gagawa ng masama rito. Hindi ako mag-aatubiling patayin ka. Pagkatapos mong kumain, umalis ka na. Tumango na lang si Antonio at nagsimula ng kumain. Halatang gutom na gutom ito. Mabilis niyang kinain ang bawat subo.
Imbis na mainis na pangiti si Matt, ang binata kahit marungis ay nagtataglay ito ng isang karisma. Base sa pagkakaaninag ng ilaw, ito ay may kayumangging balat na lalong nagbibigay diin sa pagiging Pilipino nito. Habang tahimik na pinagmamasdan ni Matt si Antonio na kumakain, biglang si Antonio ay nabulunan. Nagsimula itong umubo ng malakas at ang mukha niya ay namula na tila hindi na makahinga. Nagmamadali itong humawak sa lalamunan, desperado. Agad kumilos si Matt. Mabilis niyang kinuha ang baso ng tubig sa tabi at inabot kay Antonio. "Inumin mo," utos niya. Ininom ni Antonio ang tubig ngunit hindi pa rin naging epektibo. Lalo pang umuubo ang binata at nagpumigla sa bangko, tila malapit nang mawalan ng malay. Pinatayo ni Matt si Antonio at niyakap niya ito mula sa likuran. Ang init ng katawan ni Antonio ay dumikit sa dibdib ni Matt. Sa sandaling iyon na puno ng kakaibang kaba ang puso ni Matt. Sinimulan niya ang pangunang lunas para sa mga nabulunan. Mahigpit niya itong niyakap at pinisilang tiyan nito na may puwersa. Ang ikalawang pagdiin, narinig ang malakas na pag-ubo at kasabay nito tumilansik ang kanin. Nakahinga na si Antonio. Nanatiling nakayakap si Matt sa likod ni Antonio na tila walang planong bitawan nito. Bumalik ang matinding tibok ng puso ni Matt at dahil sa dilim hindi nakita ni Matt ang pamumula ng pisngi ni Antonio. "Sir, pwede niyo na po akong bitawan," aniya ni Antonio. Si Matt naman ay bumitaw ng kaibilis. Napaubo ito ng kaunti, tila nagtatama ng boses at bumalik kung saan malapit ang kanyang rifle. "Sa susunod kasi, dahan-dahan ka sa pagkain, hindi ka naman mauubusan." "Sir, gutom na kasi ako at mauubusan talaga ako. Di ba pagkatapos kong kumain aalis na ako? Hindi ko alam kung kailan ako ulit makakakain ng ganito. Ang sarap po ng ulam ninyo, ngayon lang ako nakakain ng ganito." Hindi sumagot agad si Matt. Napatitig lang siya kay Antonio. Maya-maya napabuntong hininga siya. "Sige, pagkatapos mong kumain, dito ka muna." "Talaga po sir? Salamat po, salamat po," tuwang-tuwang sabi ni Antonio. "Susubukan mo lang gumawa ng masama, makakatikim ka talaga ng sobrang sakit bago kita patayin." "Hindi po sir, maraming salamat po talaga. Pero hindi libre ang pananatili mo rito. Wala na akong mga tauhan dito sa bahay, ikaw ang magiging tagasilbi ko. Marunong ka naman siguro sa mga gawaing bahay, lalo na sa pagluluto. Sawa na ako sa mga dilata at simpleng pagkain." "Opo sir, marunong po ako sa mga gawaing bahay. Sanay po ako sa hirap. Siyempre marunong din po akong magluto. Katunayan, ako pa nga ang nagluluto lagi sa pananghalian ng mga magulang ko bago sumiklab ang digmaan." Pagkatapos ang bitin niyon, biglang lumungkot ang mukha ni Antonio ngunit hindi napansin iyon ni Matt. Inabot ni Antonio ang baso ng tubig, handa na sanang magtanong ngunit naunahan siya ni Matt. "Kung hindi ka kakain, hugasan mo na ang pinagkainan mo at isa pa ang dungis mo. May tubig at sabon sa banyo rito, maligo ka." "Sir, kaso wala akong ibang damit eh." "Sige, maghugas ka muna dyan. Pagkatapos puntahan mo ako sa sala at doon ko ibibigay ang isusuot mo at gagamitin mong tuwalya." "Sige sir, salamat po talaga. Ang bait niyo po," sabi ni Antonio na nakangiti. Napahinto saglit si Matt. May kakaiba sa ngiti ni Antonio. Tila nahihipnotismo siya sa ngiting iyon. Bigla niyang winaksi ang iniisip. Tumalikod siya at mabilis na naglakad sabay kuha sa rifle niya na papalabas ng kusina. Si Antonio ay nakatingin pa rin kay Matt hanggang nawala ito sa paningin niya. Ang kanyang ngiti ay makahulugan. Kinuha nga ni Antonio ang mga susuotin niya pagkatapos maghugas at naligo na ito. Nang matapos maligo, bumalik siya sa sala. Suot niya ang malaking damit na hindi na halos makita ang suot pang ibaba niya. Napatingin naman si Matt kay Antonio at sinabing, bukas na bukas, pupunta tayo sa silid ng mga tauhan para magtingin ng mga damit na masusuot mo. Malalaki din kasi ang mga kasuotan ng mga kuya ko. Hayaan mo na lang munang suotin ang damit ko." "Wala pong problema sir." Tumayo na si Matt. "Kung wala ka nang gagawin pa, magpapahinga na tayo," saka siya tumalikod. "Sige po sir, good night po. Dito na lang po ako sa sala matutulog." Lumingon si Matt. "Marunong ka pala magsalita ng English." Medyo matigas ang boses nito. "Hindi ka matutulog sa sala, ikaw ay matutulog sa kwarto na katabi ako." Bahagyang nagulat si Antonio pero sinagot naman niya ito. "Hindi po ako marunong, naririnig ko lang salitang yan habang naglalakbay ako. Hindi po ba nakakahiya na sa kwarto ako ninyo matutulog sir pala. Pinatuloy kita rito pero hindi ibig sabihin may tiwala na ako sa iyo," tugon ni Matt habang nakataas ang kilay.
Kailangan kitang bantayan at magagawa ko lang iyon kung matutulog ka sa kwarto ko. Pagkatapos magbigay ng maikling paliwanag, naglakad na si Matt. Hindi sumunod agad si Antonio, na natili siyang nakatayo. Lumingon ulit si Matt at ngayon ay mas matigas na ang tingin nito. Of all the things that I don't like, iyon ang hindi ako sinusunod. Vamonos! Vamonos, bulong ni Antonio habang nakangiti ulit ng makahulugan. Naglakad na si Antonio at sinundan ang kanyang bagong amo. Nang makapasok sila sa kwarto, kahit kaunting liwanag lang mula sa labas ang umiilaw, nakakamangha ang laki at mga kagamitan nito. Ang kama na may 4 na poste at mas malaki pa sa inaasahan ni Antonio ay nagahari sa silid. Humiga sa kaliwang bahagi ng kama si Matt at ang rifle niya ay nasa kaliwa din niya. Ano pang hinihintay mo, Antonio? Humiga ka na. Maaga ka pa bukas. Magsisimula na ang pagsisilbi mo sa akin. Sumagot naman si Antonio. Sir, pwede naman po ako sa sahig matulog. Sanay naman po ako. Bumuntong hininga si Matt. Naiinis na. Antonio, sino ba ang amo rito? Ikaw o ako? Gusto mo palayasin na lang kita? Kinakabahan man ay humiga na sa kanang bahagi ng kama si Antonio. Tumalikod ito kay Matt. Hindi makatulog si Antonio. Nakatalikod pa rin siya kay Matt. Alam niyang tahimik na at tila tulog na ang amo niya. Maya-maya biglang may yumakap sa likod ni Antonio. Si Matt yon. Naramdaman ni Antonio ang mga labi ni Matt na nasa may lieg niya. Yumakap ito ng mahigpit. Hindi makagalaw si Antonio. Ang mga yakap ay napakainit at napakapamilyar. Ilang segundo ang nakalipas, pinilit ni Matt na paharapin si Antonio. Nang tuluyan ng makaharap si Antonio kay Matt, doon na niyakap ni Matt ng paharap si Antonio. Wala na nagawa si Antonio at yumakap ito pabalik. Dito na naging komportable si Antonio. Habang magkayakap sila ng bagong amo, sinubsob niya ang mukha sa matipunong dibdib nito at doon nakatulog si Antonio. Si Antonio ang unang nagising. Masyadong maaga pa ngunit kailangan niyang ipagluto ang kanyang bagong amo. Napansin niyang magkayakap pa rin sila ni Matt na parang mag-asawa. Ang ulo niya ay nasa dibdib pa rin ito. Ang braso ni Matt ay nakapulupot ng mahigpit sa likod ni Antonio. Dahan-dahan niyang sinubukang tanggalin ang pagkakayakap ni Matt ngunit lalong hinigpitan ni Matt ang yakap. Nakapikit pa rin ito habang hinihigpitan ang yakap. Napatingin naman si Antonio sa mukha ni Matt at ngumiti ito. Sa liwanag ng umaga, napansin niya kung gaano kagwapo si Matt habang natutulog, tahimik at payapa. Muli niyang sinubukang makawala. Nang magawa ito, nag-ingat siya sa bawat galaw upang hindi magising si Matt at dumiretso na ito sa kusina. Pagdating ni Antonio sa kusina, doon lang siya namangha sa ganda nito at laki. Kagabi kasi ay madilim at hindi niya masyadong makita ang mga kagamitan. May mamahaling lutuan na ngayon lang niya nakita at hindi siya marunong gumamit nito. Katabi ng mamahaling lutuan may isa pang kalandi kerosene pero hindi rin niya alam kung paano gagamitin. Nasanay siya sa kahoy ang ginagamit sa pagluluto sa kanila. Sa labas naman ng malaking kusina ay may isa pang kusina, ngunit ang kagamitan doon ay para sa mga lutong ginagamitan ng apoy galing sa pagsisiga ng kahoy. Napangiti siya. Naglibot siya sa buong kusina, hinanap kung saan nakalagay ang mga pagkain. Namangha siya nang makita ang mga ito, ang daming pagkain, karaniwan ay nasa lata. Hindi niya maintindihan ang iba dahil nakasulat sa wikang Ingles. Naalala ni Antonio ang sinabi ni Matt, sawa na ito sa simpleng pagkain at dilata. Sa kagustuhang mapabilib ang amo na pagdesisyonan niyang gamitin ang panlabas na kusina, doon mayroong kalan na ginagamitan ng kahoy, isang paraan ng pagluluto na pamilyar sa kanya. Laking tuwa ni Antonio nang makita niya ang mga sangkap. Mayroong maliit na hardin na puno ng sariwang gulay tulad ng kamatis at kutsay. Nakakita rin siya ng buslo na may lamang sariwang itlog sa isang sulok. Salamat po, bulong niya habang nakatingin sa itaas. Nagsimula siyang magluto. Kumuha siya ng ilang itlog. Ginawa itong piniritong itlog na may ginisang kamatis at kutsay at sinamahan ng bawang at sibuyas na nakita niya sa isang lalagyan. Pinirito rin niya ang natirang kanin. Ang hangin ay napuno ng bango ng mainit na ginisang itlog at sinangag. Habang abala sa pagluluto, nagsimulang kumanta si Antonio na isang makalumang kundiman, malambing at puno ng damdamin ng kanyang tinig. Ang awit ay tungkol sa pag-ibig na walang hanggan na tila binubuhay ang katahimikan ng malaking bahay. Ang melodiya ay dahan-dahang umalingaw-ngaw sa buong kusina, nagbibigay buhay sa bawat sulok nito. Hindi na malaya ni Antonio na nasa likuran na pala niya si Matt. Pinakikinggan ng mataman ang awitin niya.
Nakapikit pa nga ito, ninanamnam ang ganda ng boses ng binatang nagluluto. Ang ngiti ay hindi nawawala sa labi ni Matt. Maya-maya ay nagsalita ito. Hindi ko akalain na kay ganda pala ng iyong boses, kay gaan nito pakinggan. Nagulat naman si Antonio, ngunit nang narinig niya ang sinabi ni Matt, ngumiti ito ng makabuluhan. Bago pa man makasagot si Antonio ay nagtanong si Matt, "Sandali, bakit kahoy ang ginagamit mo? May kalandi kerosene naman. Bakit dito ka nagluluto?" "Ha, sir," sagot ni Antonio medyo nahihiya. "Hindi po ako marunong gumamit ng kalandi kerosene. Ang sanay po ako ay apoy ng kahoy." Tumangulang si Matt. "Sir, magandang umaga po pala sa inyo." Pagpapatuloy ni Antonio, "Sana magandang inyong tulog. Malapit na po ako matapos dito at tatawagin ko na lang kayo kung kakain na ng umagahan. Mahilig po ba kayo sa kape at ipagtitimpla ko po kayo?" "Dami mo namang sinabi," putol ni Matt. "Sige Antonio, tawagin mo na lang ako kung kakain na at ako'y nasa sala lang magbabasa ng mga batas." Tumalikod si Matt. Si Antonio ay sumimangot. Hindi man lang sinagot ang kanyang pagbati ng magandang umaga at ang mga katanungan niya, ngunit nagpatuloy na siya sa pagluluto. Natapos na magluto si Antonio at nalapag na sa hapagkainan ng mga pagkain, pinagtimpla din niya ng kape si Matt kahit hindi ito sumagot sa tanong niya. Habang kumakain sila, pinagmasdan ni Antonio si Matt. Wala man lang itong reaksyon kung nasasarapan ba ito o hindi, pero maya-maya ay nagsalita ito. "Simple lang ang ginawa mo pero masarap. Pwede ka nang maging asawa." Ang pagtataka ni Antonio ay humantong sa biglang paggubo. Wala pa ring reaksyon ang mukha ni Matt. Hindi man lang nababahala na muntik na naman siyang mabilaukan. Uminom si Antonio ng tubig at nagsabi, "Mapagbiro rin pala kayo, sir." Matagal sumagot si Matt, kaya uminom na lang ulit ng tubig si Antonio, pero biglang sumagot ito, "Hindi ako nagbibiro. Hindi naman masama kung magiging asawa kita." Dahil sa matinding gulat, naibuga ni Antonio ang tubig na iniinom. "Sinasayang mo ang pagkain at tubig," sabi ni Matt na tila walang pakialam sa ginawa ni Antonio. Bumalik sa pagkain si Matt at mahabang katahimikan ang namayani habang kumakain sila. Nang matapos at nailigpit na ni Antonio ang lahat, lumabas siya para maglinis sa bakuran. Ilang oras nang nakalipas ay hindi pa natatapos si Antonio. Lumabas si Matt at tinawag siya. "Hindi mo ba naisip na malapit na magtanghalian? Wala ka bang planong magluto?" Napasapo ng ulo si Antonio, masyado siyang naaliw sa paglilinis sa labas. Nang makapasok na siya sa bahay, may sinabi ulit si Matt, "Hayaan mo na ang pagluluto, magdilata na lang tayo. Busog pa naman ako, marami akong nakain kanina. Gusto ko lang kasing huwag ka nang mapagod pa. Mauna ka nang kumain kung gusto mo at magpahinga ka na rin." "Sir, hindi niyo ba ako sasabayan?" tanong ni Antonio. Tumingin naman si Matt sa kanya. "Sige, kung gusto mo, sasabayan kita." Lumapit si Matt sa kanya at hinawakan ang kamay niya, pinagsaklop ang dalawa nilang kamay. Hindi na umimik si Matt at naglakad sila patungong kusina na magkahawak ang kamay. Si Antonio naman ay namumula ang pisngi. Nagdaan ang mga araw at ang buhay sa malaking bahay ay naging tahimik na tila nagtatago sa katotohanan na katatapos lang ang digmaan sa labas. Si Antonio ay ngayon ang sentro ng tahanan at sa bawat araw na lumipas para silang namuhay na mag-asawa. Araw-araw pinagluluto siya ni Antonio ng masarap na agahan, tanghalian at hapunan, mga lutuing Pilipino na gawa sa sariwang sangkap na kinukuha ni Antonio sa hardin o sa mga natirang pagkain. Ang simpleng gawain ay tila nagbigay ng kulay sa buhay ni Matt na matagal nang nalukuban ng dilim at pag-iisa. Si Matt na kilala bilang lalaking lalaki at matigas ay hindi alintana ang kakaibang pagbabago ng kanyang damdamin. Ang kanyang mga kilos ay hindi na lamang kapaki-pakinabang kundi puno ng tahimik na pagmamahal. May mga sandali habang nagbabasa siya ng batas o naglilinis ng rifle sa sala ay humihiling siya na kantahan siya ni Antonio ng lumang kundiman. Kapag umaawit si Antonio, nakapikit si Matt, dinarama ang bawat nota na tila ito ang nagpapalipas ng kanyang mga pagod at pangamba. Sa gabi, hindi na inuutusan ni Matt si Antonio na tumabi sa kanya. Kusa na itong humihiga sa kanang bahagi ng kama at sa pagtulog, magkayakap sila palagi. Hindi na rin nagugulat si Antonio. Sa katunayan, hinahanap-hanap na niya ang init na matipunong dibdib ni Matt, ang nag-iisang lugar na nararamdaman niyang ligtas siya sa gitna ng kaguluhan pagkatapos ng digmaan.
Para kay Matt, ang presensya ni Antonio ay isang pampakalma, isang hindi inaasahang ginhawa, tila nagugustuhan niya ang binata hindi lang tagasilbi kundi bilang isang kasama na nagdala ng init at buhay sa kanyang malamig na mundo. Ang katotohanan ito ay tinatanggap niya na walang pag-aalinlangan gaano man ito kasalungat sa kanyang pagkatao. Nalalapit na ang Kapaskuhan, ilang gabi na lang at sasapit na ito. Ang simoy ng hangin ay tila nagdadala ng kakaibang lamig na nagpaparamdam sa nalalapit na pagdiriwang. Pagkatapos maghapunan, nag-usap ang dalawa sa sala. Nakaupo si Matt sa silya habang nagbabasa ng libro at si Antonio naman ay naglilinis ng sahig. "Sir, darating po ba ang pamilya ninyo ngayong Pasko?" tanong ni Antonio, hindi makatingin ng diretso kay Matt. Sinara ni Matt ang libro at tumingin kay Antonio. "Hindi sila darating, delikado pa ngayon ang maglakbay. Ikaw ba? Uuwi ka ba sa inyo para makasama mo sa Pasko ang iyong mga magulang?" May himig na lungkot ang tanong ni Matt. Yumuko si Antonio. "Hindi ko pa pala nasasabi sa inyo, sir, na matagal ng panahon wala ang aking mga magulang." "Ganoon ba? Patawad," sabi ni Matt at ang kanyang boses ay tila lumambot ng husto. "Naku sir, matagal na yon. Huwag ninyo pong alalahanin," sagot ni Antonio. Tumango si Matt at nagsabing, "Halika, tabihan mo kung umupo dito. Itigil mo muna yung ginagawa mo." Tumabi naman si Antonio, inakbayan naman si Matt. "Alam mo ba na dapat ay abogado na ako ngayon kung hindi lang sumiklab ang digmaan? Ikaw ba, Antonio? Ano ang ginagawa mo bago nagsidatingan ng mga Hapon?" Matagal sumagot si Antonio. "Ako isang hamak na anak na tagasilbi ng isang napakayamang pamilya. Magsasaka ang mga magulang ko sa isang malaking lupain ng pamilyang iyon." Hinawakan ni Matt ang kamay ni Antonio. "Ano naman ang pangarap mo sa buhay?" Ngumiti si Antonio na nakatingin na ngayon kay Matt. May nakikitang pagkamangha sa mukha ni Antonio. "Pangarap ko talagang maging guro." Lalong humigpit ang pagkakahawak nito sa kamay ni Antonio. "Kapag nakabangon na ang Pilipinas, tutulungan kitang matupad ang pangarap na yan. Sabay tayong uunlad, mi amor." Doon na tumulo ang luha ni Antonio. "Bakit, mi amor? May nasabi ba ako?" tanong ni Matt. "Wala, may narinig lang akong matagal ko nang hindi narinig," sagot ni Antonio at yumakap siya ng mahigpit kay Matt. Yumakap naman pabalik si Matt. Hinaplos niya ang likod ni Antonio habang magkayakap sila. "Kung sino man ang tumawag sa iyo ng ganoon, mahal ko, wala na siyang karapatan. Ako na ang nagmamay-ari ng puso mo." Tumingin si Antonio kay Matt. Ang mga mata ay may bakas na pagluha. "Parang ang bilis lang ng pangyayari, sir." "Wala akong pakialam kung mabilis o hindi," sagot ni Matt na may kaseryosohan sa boses. "Ang importante ay nararamdaman ko sa iyo. Isa pa, huwag mo na akong tawaging sir. Kung gusto mo, mahal na lang or ang pangalan ko." Lalong yumakap si Antonio sa sinabi ni Matt. Hindi na ito kumibo. Hinayaan na lang niyang magsalita ang katahimikan at ang init ng yakap. Matagal sila sa yakapan. Ang init ng katawan ni Matt at ang tibok ng kanyang puso ang tanging komportabling ingay na naririnig ni Antonio. Nang kumala si Matt, hinawakan niya ang pisngi ni Antonio at ngumiti. "Awitan mo ulit ako, mi amor. Gusto kong mapakinggan ang boses mo habang kayakap ka." Hindi nagdalawang isip si Antonio. Yumakap siya ulit kay Matt at nagsimulang umawit. Ang boses ni Antonio hindi lamang malambing, ito ay may kaluluwa. Ito ay tinig na tila nagmula sa kaibuturan ng isang puso na nakaranas ng hirap ngunit ngayon ay nakatagpo ng kapayapaan. Ang bawat nota ay klaro at matamis, umaagos ng walang pagpilit na parang agos ng ilog sa gubat. Meron itong malalim at mapangakit na himig na nagbibigay buhay sa makalumang kundiman. Sa bawat pag-akyat ng tono, tila lalong binubuksan ni Antonio ang kanyang puso kay Matt. Si Matt naman ay nanahimik, nakapikit at mas humigpit ang yakap kay Antonio. Ang bawat salita ng awit ay tila pumapasok ng direkta sa kanyang dugo, nagdadala ng kaligayahan na hindi niya kailanman naramdaman noong siya ay nag-iisa. Ang ganda ng tinig ni Antonio ay parang sementong nagpapatibay sa kanilang pambihirang pagmamahalan. Ang lahat ng pag-alinlangan, ang lahat ng hirap at tila nalusaw sa sandaling iyon. Ang mundo ay tila huminto. Ang tanging naririnig ni Matt ay ang tinig ni Antonio na umaawit ng pag-ibig at ang tanging nararamdaman niya ang init ng kanilang pagkakayakap. Hindi na napigilan ni Matt ang sarili. Nang matapos ang awit, dahan-dahan siyang kumala sa yakap, hinawakan ang mukha ni Antonio at hinalikan nito sa labi. Gulat man, humalik din pabalik si Antonio. Ang halik ay puno ng pagmamahal. Ninamnam ni Matt ang pagkalapat ng kanilang labi, ang lasa ng kapayapaan at pag-asa. Magkayakap silang naghahalikan.
Ang halikan na nagsimula ng may pagmamahal ay nagsimula ng maging mapusok. Unti-unting gumagapang ang mga kamay ni Matt sa likuran at tagiliran ng katawan ni Antonio. Si Antonio ay pumikit lang, binabalik ang bawat halik ni Matt ng may tindi at damdamin. Sa wakas, ang itinagong damdamin at ang matinding pananabik na namayani sa kanila sa loob ng maraming araw ay natunaw sa init ng kanilang halikan. Sa tindi ng nararamdaman, pumaibabaw si Matt kay Antonio habang naghahalikan. Ang mga labi nila ay walang sawang nagpapalitan ng pagmamahal. Dahan-dahang bumaba ang mga halik nito sa liig ni Antonio na nag-iwan ng mainit na baka sa balat. Si Antonio ay tila nawawala sa sarili sa ginagawa ni Matt. Maya-maya, tumayo si Matt. Binuhat niya si Antonio na parang isang bagong kasal. Patuloy siyang humalik-halik kay Antonio habang karga at naglalakad papunta sa kanilang silid. Ang tanging naririnig ang nag-iinit na hininga nila. Maya-maya ay nagubad si Matt. Una ang pangitaas, sumunod ang pangibaba, hayag na hayag ang kahuptan at nakita ito ni Antonio na napakakisig na katawan nito at ang kalakihang taglay. Pumaibabaw si Matt kay Antonio at walang sawang hinalikan ng mga labi ng binata. Pagkatapos ay hinubaran niya ito, pumaibabaw ulit si Matt at sinimulang halikan ng leeg. Walang nagawa si Antonio kundi namnamin ang bawat ginawa ni Matt. Bumaba si Matt papuntang dibdib at sinimulang sipsipin ang dalawang maliliit na nakaumbok doon. Napaungol na lang si Antonio sa matinding sarap at init na nadarama. Maya-maya pa ay pinagsaklop ni Matt ang dalawang kamay niya sa mga kamay ni Antonio at sinimulan niyang pasukin. Napapasigaw si Antonio kahit hindi pa ito buo. "Mahal ko, huwag kang matakot. Dahan-dahanin ko lang," bulong ni Matt. Hinalikan niya si Antonio ng kay pusok sa kadahan-dahang ipinasok ang sarili. Nang nagawa ni Matt, sinimulan niyang gumalaw ng may pag-iingat at pagmamahal. Ang sakit ay napalitan ng pakiramdam na hindi maipaliwanag ni Antonio. "Matt, huwag kang tumigil," hingal na sambit ni Antonio. Patuloy pa rin ang paggalaw ni Matt habang ang kanilang mga katawan ay nagiging isa sa ilalim ng mahinang liwanag hanggang sa umabot sila sa rurok ng pagmamahalan. Matapos ang mainit na tagpo ay magkayakap silang nakahiga sa kama, balot ng kumot. Ang katahimikan ay puno ng pagmamahal. "Masakit ba, mahal ko?" tanong ni Matt. May pag-aalala at hinaplos ang pisngi ni Antonio. "May konting kirot, mahal ko, pero para sa iyo gagawin ko ang lahat ng gusto mo," sabi naman ni Antonio at yumakap ng mas mahigpit. Napangiti si Matt. Ito ang unang beses na sinabihan siya ng mahal ko ni Antonio. Tila lumiwanag ang mukha niya sa narinig. Hinalikan niya ulit ang mga labi nito, isang halik na may pangako at pasasalamat. Ang mga sandali matapos ang paghahalikan ay naging payapa. Si Antonio ay nakasanda sa matipunong dibdib ni Matt. Ang tanging liwanag na nagmula sa buwan na sumisilip sa bintana ang nagpapailaw sa silid. Hinawakan ni Matt ang baba ni Antonio. Pinilit itong tumingala. Ang mga mata niya na dating punong-puno ng pag-iisa ay ngayon ay puno ng kaligayahan. "Mi amor," bulong ni Matt. "Totoo ba ang sinabi mo? Gagawin mo ang lahat ng gusto ko?" Ngumiti si Antonio. "Opo, mahal ko. Hindi lang dahil gusto mo, kundi dahil gusto kong ibigay sa iyo ang lahat ng kaya ko." Ang mga mata ni Matt ay lumambot. Tinitigan ng binata na tila ito ang pinakamagandang tanawin. "Hindi ko alam kung paano mo ginawa, Antonio. Sa ilang araw lang, binago mo ang lahat sa akin. Ang puso ko ay naging sunod-sunuran sa iyo. Ang boses mo, ang pagluluto mo, lahat ng iyan ay naglagay ng pagkabihag sa aking damdamin. Ikaw ang nag-iisang nagmamay-ari sa buong ako." Hinalikan ni Antonio ang palad ni Matt na nakahawak sa kanyang pisngi. "Matagal ko nang hindi nararamdaman ng ganitong init, mahal ko. Ang pakiramdam na iyong pagmamalasakit. Maraming taon akong naghintay." Naramdaman ni Matt ang bigat ng salitang iyon at nalito siya ng kaunti sa sinabi ni Antonio. Ngunit binaliwala niya iyon sa sobrang sayang nararamdaman. Mas humigpit ang yakap niya. "Ikaw ang nagbigay liwanag sa masalimuot na Paskong darating. Batid nating hindi pa talaga maayos ang lahat dahil katatapos lang ng digmaan. Sobra mo kong pinasaya sa pagdating mo, mi amor. Ayokong matapos ang sandaling ito." Tingin na ni Antonio si Matt at sa halip na magsalita, muli siyang umiyak. "Kung alam mo lang kung gaano ko kagusto manatili sa iyo at magpasakop sa pagmamahal mo." Doon na lumuha ulit si Antonio. Niyakap ni Matt si Antonio ng buong higpit. "Bakit ka umiiyak, mi amor? Hindi kita pakakawalan. Ipaglalaban pa kita sa pamilya ko kung nagkataon. Kaya tahan na, ayokong umiiyak ka."
Hinawak-hawakan ni Matt ang buhok ni Antonio. Ngayon akin ka na at gusto ko ikaw lang ang awit ng kundiman sa akin habang buhay. Pangako ko sa iyo, gagawin kong masaya ang bawat sandali ng buhay mo mula sa pagising hanggang sa pagtulog. Ipapangako kong marami tayong Paskong pagsasaluhan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, itinaas ni Antonio ang kanyang kamay at hinawakan ng pisngi ni Matt. Mahal na mahal kita, Matt, sambit niya. Ipinikit ni Matt ang kanyang mga mata at ang kanyang puso ay umapaw sa kaligayahan. Mas mahal kita, Antonio. At nagsimula na naman ang maiinit na tagpo ng dalawang taong nagmamahalan. Ang gabing iyon ng pag-amin at paghalik ay naging simula ng hindi malilimutang yugto. Mula noon, bawat araw na lumipas ay tila isang walang katapusang pagdiriwang ng pagmamahal. Sa araw, mas lalo pang naging masigasig si Antonio sa pag-aasikaso. Si Matt naman ay halos hindi na umalis sa tabi ni Antonio. Sa tuwing nagluluto si Antonio, si Matt ay nakatayo lamang sa likod niya, nakayakap o nakasandal ang ulo sa balikat ng minamahal. Si Matt ay naging isang lalaking ganap na nalulong sa simpleng presensya ni Antonio. Sa loob ng mga sumunod na gabi, ang kanilang silid ay naging kanilang sariling mundo. Nagkaroon pa ng maraming beses na sila'y nagpahinga, nagyakapan at muling nagbalik sa matinding pagtatalik hanggang sa ang kanilang lakas ay halos maubos. Ang mga kamay ni Matt ay hindi napagod sa paggalugad. Tinitiyak na ang bawat sulok ng katawan ni Antonio ay nakadarama ng kanyang pag-aari. Ang bawat pagbulong ni Matt na may amor ang tanging himig na sinusundan ni Antonio na tila nagpatunay na ang binata ay tuluyan ng pagmamayari niya. Samantala, si Antonio ay walang pag-iimbot na nagbibigay ng kanyang sarili. Ang kanyang mga ungol ay hindi na lamang hininga ng sarap kundi tugon ng pagtanggap at pagsuko sa kapangyarihan ng pag-ibig ni Matt. Sa tuwing natatapos sila, agad na niyayakap ni Matt si Antonio, hinahalik-halikan ang kanyang buhok at noo at tinitiyak na ligtas at masaya ang kanyang minamahal. Isang hapon, 2 araw bago magpasko ay nasa labas si Antonio. Nakaupo siya sa isang maliit na bangko sa ilalim ng puno at may ginagawa itong bagay. Parang may inuukit siya sa isang piraso ng kahoy gamit ang maliit na kutsilyo. Matapos gawin iyon, niyakap ni Antonio kung anumang bagay ang ginagawa niya at nagsimulang tumulo ang malalaking luha sa kanyang mga mata. Nagsimula siyang humikbi at nagsalita kahit wala namang tao sa kanyang harap. Hindi mo lang alam gaano kita kamahal, gaano ako nangungulila sa pagmamahal mo. Walang nagbago, mahal ko, ikaw at ikaw pa rin. Habang nagsasalita si Antonio, narinig pala iyon ni Matt. Kanina pa siya sa likod ng malaking puno at hindi napansin ang presensya niya. Kumunot ang noo ni Matt. May naramdaman siyang bigat, kaba at pagkalito. Sino ang tinutukoy niyang mahal ko na nangungulila siya? Dahan-dahan siyang umalis at pumasok sa loob ng bahay. Ang isip ay puno ng nagdududang tanong. Kinagabihan, pagkatapos magluto ni Antonio, tinawag niya si Matt para kumain. Inayos ni Antonio ang lamesa at ngumiti nang makita si Matt na nakaupo sa sala. Mahal ko, kain na tayo, malambing na tawag ni Antonio. Tumingin lang si Matt sa kanya na napakalamig at nagsalita. Hindi ako nagugutom, mauna ka na. Pero hindi mo ba ako sasabayan? Tanong ni Antonio na may pagtataka sa biglang pagbabago ng kinikilos ni Matt. Hindi nga ako nagugutom, may binabasa pa akong aklat. Ayokong putulin, kaya ikaw na lang kumain muna. Sagot ni Matt nang hindi tumingin kay Antonio at muling ibinalik ang tingin sa aklat. Pero gusto kong sabay tayo, malumanay na sabi ni Antonio na tila naglalambing. Hindi na nakapagpigil si Matt, sinarado niya ang aklat at inilapag iyon ng malakas sa mesa na nakapagpagulat kay Antonio. Napataas naman ang boses ni Matt ngunit hindi pa sigaw. Ano, bata ka ba at hindi makakain na walang kasama? Hindi ako nagugutom at kung maaari ayokong maabala sa ginagawa ko. Kung ayaw mong kumain dahil wala kang kasama, nasa sa iyo yon. Pagkatapos noon, tumalikod si Matt. Dinala niya ang kanyang aklat at naglakad papunta sa silid niya. Si Antonio ay naiwang gulat at tulala. Hindi niya maunawaan kung saan nanggagaling ang biglang lamig ng galit ni Matt. Maya-maya, tumulo ang mga luha niya. Niligpit ni Antonio ang mga pagkain sa mesa. Kahit sobrang gutom, hindi na rin siya kumain. Pagkatapos magligpit, pumunta siya sa sala at umupo sa isang upuan kung saan madalas silang magyakapan ni Matt. Hindi niya batid kung bakit ganoon ang pakikitungo niya. Pilit siyang nagbalik tanaw sa mga nagdaang araw, sinasala ang bawat salita at galaw niya.
May nasabi o nagawa ba siyang hindi niya nagustuhan, hindi niya matukoy? Kung mayroon man, sana sinabi sa kanya ni Matt ng direkta at hindi sa ganoong paraan. Naramdaman ni Antonio ang sakit na parang sinasaksak ang kanyang dibdib. Ang lahat ng pangako ng pagmamahal at kaligayahan ay tila natabunan ng isang iglap na galit. Mas lalo siyang umiyak, hinayaan ang kalungkutan na kumain sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Hindi pumunta ng silid si Antonio, doon siya humiga sa sala ng magdamag. Wala siyang tulog, ang kalungkutan ang tanging nararamdaman niya sa buong gabi. Kinaumagahan, bumangon siya ng masyadong maaga dahil sa magdamag na pag-iyak at kawalan ng pahinga. Nangingitim ang ibaba ng kanyang mata at namumugto ang mga ito. Nang hilamo siya ng matagal para mawala ang kaunting pamumugto at pilit na nag-ayos ng sarili. Nagsimula na siyang gumalaw, ininit niya ang pagkain kagabi na hindi nakain. Ilang oras na ang lumipas ngunit hindi pa rin lumalabas si Matt sa kanyang silid kaya sinubukan niya itong puntahan. Nang kakatok na sana siya sa pinto, nagbukas ito bigla at tumambad sa harap niya si Matt. Ang mga mata ni Matt ay may malamig na titig sa kanya, hindi ito nagsalita. "Kain na po kayo, malamig na yung pagkain, lalo na yung kape mo, iinitin ko na lang ulit." Alok ni Antonio na pilit na pinapanatiling malumanay ang boses. Hindi pa rin umimik si Matt. Naglakad ito at nilagpasan siya, dumiretso sa kusina. Sinundan naman siya ni Antonio. Umupo naman si Matt sa hapag at kumain. Walang himikan, hindi siya pinapansin. Ilang subo lang ang ginawa ni Matt at tumayo ito. Tumingin ito saglit kay Antonio. Sobrang lamig ng presensya nito. "Ayoko abalahin mo ako sa araw na ito at huwag ka na magluto kahit sa pagsalubong ng Pasko ngayong gabi. May dilata naman kung gusto mong kumain. Naiintindihan mo ba?" Malamig at matigas na tono ni Matt. Napabuntong hininga na lang si Antonio. Hindi na niya sinundan pa si Matt. Ang mga salitang binitawan ni Matt ay parang malamig na simoy na biglang pumatay sa lahat ng init na nararamdaman niya nitong nakaraang araw. "Baka nga siguro hanggang dito lang ang kwento namin," malungkot na naisip ni Antonio. Kahit sinabi ni Matt na huwag siyang maghanda para sa Noche Buena, iniisip pa rin ni Antonio na mag-abala. Ito ang huling pagkakataon na magluluto siya sa bahay na ito. Tahimik siya nagplano sa isip. Siguro pagkatapos siyang makaluto ang huling hapunan, aalis na siya at hindi na magpapaalam kay Matt. Alam niya kung haharapin pa niya si Matt, lalo na siyang masasaktan. Kailangan niyang umalis bago tuluyang kainin ng sakit ang kanyang puso. Naging mabagal ang oras ng araw na iyon. Sa pakiramdam ni Antonio, para bang walang Paskong darating. Ito ang unang Pasko na walang digmaan sa loob ng ilang taon. Dapat sana kahit papaano ay masaya itong sasalubungin, lalo na at nakakasama niya si Matt sa unang pagkakataon na sasalubungin ito na walang inaalala. Ngunit talaga ang ganon. Nang sumapit ang tanghalian, hindi na lumabas si Matt sa silid. Hindi na rin nagabalang tawagin pa ni Antonio ang minamahal. Alam niya kung lalabas man ito, lalo lang magiging masakit ang titig ni Matt. Matapos ang malungkot na tanghalian, nagdesisyon si Antonio. Kahit malamig ang utos ni Matt, hindi niya hahayaang maging dilata lang ang Noche Buena. Ang oras ay humantong sa kalagitnaan ng hapon. Sinimulan ni Antonio ang paghahanda sa kusina. Ang buong bahay ay tahimik, tanging ang kalansing ng kawali at ang tunog ng paghiwa ang naririnig. Unay niyang kinuha ang pinaghalong galapong na may kulay ube. Ito ang gagamitin niya sa paggawa ng puto bumbong na sana ipampabawi sa Misa de Gallo na hindi nangyari. Nakahanda ang mga sangkap dahil alam niyang may nakatago si Matt para sa ganitong okasyon. Kinuha niya ang bumbong na matagal nang nakatago at maingat na inilagay sa pinaghalong kanin sa loob. Isinalang niya ito sa kaserola na ginamit sa pagpapasingaw. Ang usok na lumabas ay may amoy na matamis na kanin, isang amoy na matagal na hindi naaamoy sa bayan dahil sa digmaan. Nang maluto, maingat siyang naglagay ng margarina, kinayod na niyog at asukal sa bawat bilog ng kakanin. Sumunod ay ang suman. Ito ay ginawa mula sa malakit na bigas. Maingat niyang binalutan ang malakit na kanin sa mga dahon ng saging at maingat na inilagay sa malaking kaldero. Ang pagpapakulo ay matagal at maselan, ngunit ginawa niya itong may pag-iingat. Ang huling putahe ay ang pansit na simbolo ng mahabang buhay at pagdiriwang. Maingat niyang inihanda ang mga gulay at dilatang karne na siyang nandyan na sa bahay at hindi na kailangang lumabas. Ininit niya ang kawali at iginisa ang sibuyas at bawang. Dahan-dahan niyang hinalo ang mga sahog at pansit. Bawat halong ginagawa niya ay tila huling gawa na isang tao na nag-aalay ng kanyang sarili.
Gabi na at ang 3 putahe tapos na. Inilagay niya ang mga ito sa hapag. Ang kusina ay punong-puno ng amoy ng Pasko. Sa huling pagkakataon, napangiti siya ng may pait. Matapos siyang magluto, hindi na umupo si Antonio. Alam niyang nakapagdesisyon na siya. Kinuha niya sa isang silid ang ginawa niyang bagay na ireregalo sana niya kay Matt. Ito ang bagay na inuukit niya sa ilalim ng puno. Ito ay isang kahoy na hugis kahon, simpleng-simple, ngunit pinag-ukulan niya ng labis na oras at atensyon. Sa ibabaw nito, may nakaukit na titik M at A na magkatabi. Maingat niyang hinaplos ang ukit. Nilapag niya ang kahoy na regalo sa ibabaw ng mesa sa tabi ng puto bongbong. Hudyat iyon ng kanyang paalam. Ang buong silid kainan ay malungkot na sinisindihan ng malamlam na liwanag ng lampara sa kusina na nagbigay ng anino sa handaang puno ng pagmamahal. Naglakad siya patungo sa pintuan. Wala na siyang balak na magpaalam. Nakabukas na ang pinto at handa nang humakbang si Antonio palabas nang magsalita si Matt sa likuran niya. At saan ka pupunta? Tanong na malamig ni Matt. Napahinto si Antonio at bumuntong hininga. Hindi na siya lumingon. Aalis na ako. Wala na akong balak magpaalam sa'yo. Kahit sinabi mo na huwag akong maghanda para sa bisperas ng Pasko, may inihanda akong 3 putahe at nakalagay na sa mesa. Ikaw na ang bahala kung kakainin mo o hindi. Direkta ngunit walang emosyon ang boses ni Antonio. Nagtiimbagang si Matt. Naramdaman ang matinding galit sa boses niya, ngunit pinigilan niyang sumigaw. Sinabi ko na sa iyo na huwag ka na magluto. Alam ko na kung saan ka pupunta. Doon sa tunay na minamahal mo. Sige, makakaalis ka na at ikaw ay lumigaya. Humarap si Antonio, ang mukha ay may bakas na galit. Ano ba ang pinagsasabi mo ha? Kausapin mo ako ng matuwid. Anong tunay na minamahal? Ikaw ang tunay kong minamahal. Sa puntong ito, hindi nakapagpigil si Matt at nagsimulang magmura sa pagitan ng salita. Huwag mo akong lokohin, Antonio. You bastard, maldito, ang sama mo. Ginamit mo lang ako para ikaw ay may matuluyan. Kinupkop kita, minahal kahit hindi pa kita masyadong nakikilala. Wala kang pinagkaiba sa mga kilala kong mapapang muchacho. Sumigaw si Matt sa galit. Sa tindi ng mga salitang narinig, nanlabo ang paningin ni Antonio. Lumapit siya kay Matt at sinampal niya ito ng kay lakas. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Natahimik si Matt. Ang mukha ay dahan-dahang napunta sa gilid at ang kamay ni Antonio ay nanginginig. Tumutulo na ang luha ni Antonio. Nanginginig ang kanyang labi habang nagsasalita. Ang sakit mong magsalita, ganyan pala kababa ang tingin mo sa akin. Bakit hindi mo kunin ang replay at patayin mo na lang ako? Pasabugin mo ang puso ko kahit walang kasing sakit ngayon ang ginagawa mo sa akin. Matagal bago nakapagsalita si Matt. Tila siya nahimasmasan sa sampal, ngunit pinilitan naman ito ng matinding bigati. Maya-maya, ang lamig ng kanyang boses ay napalitan ng paggabigo. Narinig kita kahapon sa ilalim ng puno. May ginagawa ka. Pagkatapos mo magawa iyon, umiyak ka. Sabi mo nangungulila ka sa kanya. Sabi mo mahal na mahal mo siya. Ang sakit. Batid ko may nauna sa puso mo. Huminto siya sandali, sinubukang pigilan ang pagluha. Pero ano yung pinaramdam mo sa akin noong mga nakaraang araw? Isa lang ba yung pagpapanggap? Ang sakit, Antonio. Si Matt ay naluluha na rin. Ang kanyang pisngi ay namumula dahil sa sampal. Ang parehong lalaki ay umiiyak sa gitna ng matinding kalungkutan. Bumuntong hininga si Antonio. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili at humakbang papalapit kay Matt. Mali ang pagkakaintindi mo, Matt. Ngunit hindi na napigilan ni Matt ulit ang sarili sa sobrang bigati. Napasigaw na naman ito. Then tell me, mierda, ipaliwanag mo sa akin. Ipaintindi mo. Sasagot sana si Antonio. Bubuksan na niya ang kanyang bibig, ngunit bigla na lang siyang nawala ng balanse. Napaluhod si Antonio. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at pagkalito. Ang katawan niya ay tila naglalaho at napapansin ni Matt na may parang pagkaputol sa nangyayari. Para bang ang imahe ay nagkaroon ng pagkagulo sa anyo. Ang gilid ng kanyang braso ay kumikislap at nagiging parang kaluluwa bago bumalik sa dati. Biglang nahimasmasan ulit si Matt sa nakita. Ang takot ay mas matindi pa kaysa galit. Dali-dali siyang lumapit kay Antonio. Mi amor, bulong ni Matt. Tinulungan niya itong makatayo at inakay sa may sala para paupuin. Ang galit ay napalitan ng pag-aalala. Hinawakan niya ang noo at mga gilid ng lieg ni Antonio, ngunit wala namang lagnat. Mi amor, ayos ka lang ba? Niyakap niya si Antonio ng mahigpit.
Patawad mahal ko, ako yatang nagbigay sa iyo ng suliranin para magkaganito ka. Nagsalita si Antonio, ang boses ay mahina ngunit tapat. Wala kang kasalanan mahal ko, naiintindihan kita. Patawad kung nagalit ka sa pag-aakalang may mahal akong iba. Wala akong ibang mahal kundi ikaw lang mula pa noon. Ano ba ang ibig mong sabihin, mi amor? Gusto kong iwaksi ang nakita ko pero tila naiiwagaan na ako sa'yo. Niyayakap pa rin ni Matt si Antonio. Umaasa ng init ng yakap ay makapagpaliwanag sa lahat ng kaguluhan. Hindi na kumibo si Antonio at hindi na nagpumilit si Matt na magpaliwanag ito. Niyakap lang niya ito ng mahigpit ang minamahal at hinahalik-halikan ng noo ni Antonio. Ang yakap ay tila pansamantalang pananggalaban sa hiwaga at kalungkutan. Ilang minuto silang nagtagal sa ganong posisyon nang magsalita na si Antonio. Pumunta tayo sa hapagkainan mahal ko, sabi niya. Doon natin sa lubungin ng Pasko. Kainin natin yung handa ko at nandoon din ang regalo ko sa iyo. Humiwalay si Matt sa pagkakayakap. Ang mukha ay nalilito pa rin ngunit may bakas na pagsunod. Maingat niyang inalalayan si Antonio patungo sa kusina. Nang makarating sila sa kusina, namangha si Matt sa mga inihanda ni Antonio. Isang simpleng Noche Buena ngunit espesyal dahil gawa ito ng kanyang minamahal. Pinaupo niya si Antonio sa silya. Nang uupo na rin si Matt, nakita niya ang maliit na kahoy na hugis kahon na may titik M at A na nakaukit sa ibabaw at ito ay katabi ng puto bongbong. Napahinto siya at napatingin kay Antonio. Nakita niya ang ngiti nito, ngiting masaya pero may pait. Nagtanong si Matt, ikaw ba ang gumawa nito? Tumango lang si Antonio. Kinuha ni Matt ang kahoy at sinuri. Mahal ko, may nakita akong ganito sa silid ng aking tiyo sa hacienda sa amin sa San Juan. Nagsalita si Antonio. Masaya akong makita ka ulit mahal ko. Pagkatapos sabihin niyon, tumingin si Antonio sa may orasan. Ilang minuto na lang at magpapasko na. Maligayang Pasko mahal ko. Si Matt ay tulala lang. Tila ba naiintindihan na niya kung anong ibig sabihin ni Antonio. Tumulo ang luha ni Matt dahil sa takot at pagmamahal, lumapit siya kay Antonio at tiyakap ito ng mahigpit. Mahal na mahal kita mi amor. Patawad sa mga nagawa ko kanina. Maligayang Pasko. Napaluan na rin sa Antonio sa yakap ni Matt. Ang dalawang magkasintahan ay nagyakapan sa harap ng handaan ng Pasko. Maya-maya, biglang napaungol si Antonio. Naramdaman ni Matt na may kakaiba. Ang katawan ni Antonio ay biglang gumaan. Nangyari na naman ulit ang kaninang pagkaputol sa imahe ng katawan ni Antonio at tila naglalaho na parang hangin pero bumabalik din. Napabitaw si Matt sa yakap. Ang takot ay bumalik. Mi amor, ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? Nakakatakot na, sabi ni Matt na punong-puno ng pag-aalala. Sa susunod ko na lang ipapaliwanag sa iyo pakiusap, sabi ni Antonio. Mangungulit pa sana si Matt ngunit napigilan niya ang sarili. Ang pag-aalala ay mas matindi kaysa kuryosidad. Nagdesisyon siyang ipagpabukas na lang ang pagtatanong at paghingi ng paliwanag kay Antonio. Sinabi na lang ni Antonio kay Matt na umupo na ito at magsimula na silang kumain. Iyon naman ang ginawa ni Matt. Kumuha siya ng pansit at puto bongbong. Halatang nasasarapan siya sa mga luto ni Antonio. Kahit sa gitna ng matinding emosyon, hindi niya maitatanggi ang galing at pagmamahal na inilagay ni Antonio sa handaan. Napatingin ulit sa orasan si Antonio. 15 minuto na lang at magpapasko na. Biglang sinabi ni Antonio kay Matt, Mateo, pwede mo ba akong isayaw? Nagkulat si Matt sa sinabing pangalan. Mateo ang pangalan ng kanyang tiyuhin. Mi amor, sabi ni Matt, ngunit hindi natuloy ang sasabihin dahil pinutol ni Antonio. Pakiusap mahal ko. Ang boses ni Antonio ay pabulong, puno ng matinding pagmamakaawa. Tumayo si Matt. Kahit naguguluhan, hindi niya kayang tanggihan ang pakiusap ni Antonio. Kinuha niya ang kamay ni Antonio at marahang pinatayo ito. Nagtagpo ang kanilang mga mata at nawala ang alinlangan. Tanging ang pagmamahal ang nananatili. Niyakap ni Matt si Antonio sa bewang at inilagay naman ni Antonio ang kanyang kamay sa balikat ni Matt. Sila ay sumasayaw ng malumanay at marahan, walang saliw ng musika. Bawat hakbang ay mabagal, tila ayaw nilang matapos ang sandali. Ang pagsasayaw ay tanda ng pag-ibig. Ang pagkakayakap ni Matt ay puno ng pangako. Ang pagkakayakap ni Antonio ay puno ng paalam. Nagsalita si Matt habang nakatikit ang pisngi sa noo ni Antonio. Mas maganda sana kung may saliw ng musika. Marahang ngumiti si Antonio. Iyon na lamang ang magagawa niya. Pumikit siya at sinimulang kantahin ang isang awitin pang Pasko na puno ng pag-ibig.
Sa lamig ng gabi, ikaw ang init, bituin ka sa langit, nagbibigay liwanag. Kung di ka nakita, ako'y nabulag. Pangako, pag-ibig ay walang katulad. Sa gitna ng digmaan, ikaw ang kapayapaan. Sa bawat Pasko, ikaw ang tahanan. Kahit kailan, ikaw lang ang mahal. Ang puso ko'y sa'yo, magpakailanman. Habang umaawit si Antonio, lalong humigpit ang yakap ni Matt, pinupuno ng musika at pag-ibig ang tahimik na bahay. Pagkatapos ng kanta, humikbi si Antonio at isinusub ang ulo sa dibdib ng kanyang minamahal. Mahal ko, gusto ko sanang abutan pa ng Pasko kasama ka. Yumakap ng mahigpit si Matt. Sinubukan niyang patatagin ang loob ni Antonio at ang sarili niya. Ano ba ang pinagsasabi mo, mi amor? Marami pa tayong Pasko na pagsasaluhan na magkasama. Mahalin mo lang ako at hindi kita bibitawan. Nang eksaktong 12:00 na at Pasko na, biglang nawala ng lakas ang mga tuhod ni Antonio at napayakap siya lalo kay Matt. Ang lamig na nararamdaman ni Matt ay hindi na galing sa malamig na hangin. Mahal, patawad, mahal na mahal kita. Maligayang Pasko, ang huling salita ni Antonio. At unti-unti habang nakayakap sa kanya si Matt, naglaho na si Antonio. Hindi siya naging abo, hindi siya bumagsak. Ang kanyang anyo ay tuluyang nawala, tila isang usok na hinipan at ang yakap ni Matt ay napunta sa kawalan. Niyayakap pa rin ni Matt ang kawalan. Ang mga kamay niya ay nakayakap sa hangin kung saan naroon si Antonio ilang saglit lang ang nakaraan. Ang kanta ni Antonio ay tila naglalaro pa rin sa kanyang isipan, ngunit ang tinig nito ay biglang naging alingaw-ngaw na lamang. Antonio, bulong ni Matt. Ang tinig ay nanginginig, walang sumasagot. Mabilis siyang lumingon sa paligid, hinanap ang anino, ang bakas, ang kahit anong palatandaan na nagkakamali lang siya. Tiningnan niya ang pinto, ang mga bintana, ang mga sulok ng sala na sinindihan ng lampara. Wala. Ang yakap na puno ng pangako ay biglang naging malalim na sugat. Ang lamig ng kawalan ay unti-unting kumalat sa kanyang dibdib, mas matindi pa sa lamig ng gabi. Dahan-dahan bumaba ang tingin niya sa hapagkainan. Naroon pa rin ang mga putaing hinihanda ni Antonio, ang puto bongbong, suman at pansit na tila nangungulila rin. At sa tabi ng puto bongbong, naroon pa rin ang kahoy na hugis kahon na may ukit M at A. Kinuha niya ang regalo ni Antonio para sa kanya. Napaupo siya sa sahig sa tabi ng silyang iniwan ni Antonio. Ang mga luha niya ay bumuhos na parang agos ng ilog kasabay ng tahimik na pag-iyak na nanggagaling sa pinakailalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Antonio, bakit? Bumalik ka. Sumigaw na si Matt. Inakap niya ang kahoy na hugis kahon na regalo. Mahigpit na mahigpit. Ito na lang ang natira sa kanya. Ang Pasko ay dumating, ngunit ang tahanan ni Matt ay binalutan ng matinding kalungkutan. Ang yakap na puno ng pagmamahal ay naglaho. Ang awit na puno ng pag-asa ay napalitan ng pangungulila. Ang Noche Buena na dapat ay puno ng saya ay naging isang hapag ng paalam. Naiwan si Matt na mag-isa sa gitna ng hating gabi ng Pasko. Hawak ang isang regalo na paalala ng pag-ibig na naglaho tulad ng hangin.